Aquarius, hi, welcome to Mystic Queen PH. At ito yung part 2 ng reading ninyo for January 2026. Kaperahan, so we will see anong energies ng inyong money, career, finances for January. Ayan. And paalala lang, ang reading na to ay general reading. Maaari kayo makarelate, maaari hindi. Just take what resonates. And another reminder, hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng mga services ha. Kaya maging maingat sa mga nag-offer ng services na i-message kayo. Kayo po ang dapat mag-message sa akin. Kasi marami mga scammer, yung bang ginagaya yung nagpapanggap na Mr. Queen PH. So sa YouTube, sa Facebook, meron tayong blue check. Yan yung legit. At sa TikTok naman, I think nasa mga 18k subscribers, I'm not sure. But makikita nyo doon, Mystic Queen PH yun. I-check nyo yung username. Okay? So let's begin. Aquarius. Uy, parang may transformation sa inyo Change. Change is coming. Oh, that makes sense kasi si Pluto ay nasa Aquarius ngayon. Oh, wow, new beginnings. Oh, 'di ba? May bagong simula sa trabaho, sa career. Pwedeng iba magsisimula ka na sa kontrata mo ngayong January. May sisimulan kang bagong negosyo or meron kang bagong source of income. Yung iba naman, meron kang bagong mindset pagdating sa pag-handle mo ng kaperahan mo. Okay? You have spiritual career. Some of you, Aquarius, meron kayong abilidad, no? Meron kayong spiritual gifts that you are going to use para makatulong sa iba. And yun yung magiging career ninyo. O parang ako, ganun ang career ko. Ako Stellium, Aquarius, Stellium ako. So, marami akong planets dyan sa Aquarius. Perseverance. So, ikaw ay very, kumbaga, yung pagpupursige mo, no, mas magiging focused, determined ka, no, determinado ka sa mga goals mo ngayong January. And you are also establishing your stability sa career, sa business, sa finances mo. So, maaring ini-stabilize mo rin or ini-establish mo yung iyong pangalan online. Kung ikaw ay isang content creator, social media influencer, or may business ka online, ini-establish mo yan. Mas lalo mong pinagtitibay. You also have the Six of Cups. So, this is nostalgia. Pwedeng meron kang babalikan na dati mong trabaho, career, or business, or dati mong pinagkakakitaan na ngayong January may chance ka na nagawin yun ulit. Yung iba sa inyo, work from home, or meron kayong parang may homecoming. Yun yung naririnig ko, homecoming. So, someone might be coming back home. Pwedeng family member mo, or ikaw, may homecoming. Ayan. Some of you, pwede rin, merong bagong bahay, nalilipatan. Uy, the tower. Itong change na to kasi, hindi mo na siya mapipigilan. Pwede kasi dati parang, iniiwasan mo. Halimbawa sa trabaho, gusto mong may baguhin na sa trabaho mo. Gusto mo na mag-resign, kaya lang iniisip mo, baka hindi ka makahanap ng bagong ipapalit. So, nagdadalawang isip ka. So, yung kumbaga yung bagong opportunity sa'yo, hindi sa'yo maibigay kasi ayaw mong umalis dun sa dati mong trabaho or sa trabaho na yon. So, maaring merong mga kaganapan na kung saan hindi ka na makakaiwas kasi you are meant to, do new things ngayong January. O, diba? You are meant to expand, explore, mga bagong oportunidad sa buhay mo. The Three of Wands is also pagtatrabaho abroad. So kung ikaw ay may interest na magtrabaho sa abroad, tapos iniiwasan mo nung una kasi marami kang iniisip mo yung mga taong maiiwanan mo. Pero andun yung magandang opportunity sa'yo. So ito na yung sign for you to try new things. Okay? Kasi dyan mo mas ma-establish yung stability ng career mo, finances mo, more opportunities talaga. O, diba? You have the Empress. The Empress is abundance.
may pregnant energy rito. Pwede itong literal na pregnancy. Either you will be pregnant or makakabuntis ka. Pwede rin naman tong metaphorically na ikaw ay merong pinapanganak or ipapanganak na bagong career, bagong trabaho, proyekto. This is your creativity, creative talents and skill set mo. You're going to explore that. You have the Ten of Wands, so maraming mga responsibilities. Nakakapagod siya, pero mukhang gusto mo naman yung ginagawa mo. Magaan naman siya para sa'yo. Puro bulaklak lang. So I feel like you are going to focus your energy, your time sa iyong passion. Whatever you are passionate about ngayong January, nandun yung iyong focus, yung iyong pag-i-improve. 'di ba? Ten of Pentacles. This is stability ng kaperahan mo and legacy. So, ibig sabihin yan, ano man tong sinisimulan mo or nasimulan mo na opportunity for your business, career, or source of income mo, pwede mo itong maipamana sa mga descendants mo, sa mga anak mo, sa mga susunod na generation, kung talagang gagalingan mo. Oo. Potential yan for you. And this is also inheritance. So, pwedeng iba sa inyo, meron kayong marireceive na mana. Alam niyo, ang mana, ito sasabihin ko na naman, ang mana kasi hindi naman yan, laging pera. Pwedeng property yan, pwede rin yung abilities, 'di ba? 'Di ba? Magaling magluto yung nanay mo o nakuha mo yung talento na yun, na i-pass down sa iyo. 'Di ba? Na pwedeng yun yung gagamitin mo para mas mapaunlad mo yung sarili mo na hindi mo akalain yun pala yung magpapayaman sa iyo, 'di ba? Especially meron ditong Six of Cups, meron kang babalikan related sa family, sa home, sa heritage. Na pwedeng yun yung magbibigay sa'yo ng idea ng bagong oportunidad for your finances, for your source of income ngayong January. So, may mga pagbabago at mga bagong simula. You have debt reduction. So, yung iba sa inyo, kung meron kayong mga utang, ngayong January, unti-unti mababawasan nyo na yan. Mababayaran nyo na yung mga utang na yan. And if wala ka namang utang, yan yung hindi mo gagawin or iiwasan mo yung mga utang. Kasi masakit siya sa ulo. Ayan gusto mo ng financial freedom. Wow. So, you're going to strive for financial freedom. Mag-i-increase ka ng income mo. Ito kasing income, pwedeng isang income o kaya multiple sources of income. Pwedeng magle-level up ka. So, syempre, mas lalaki yung sweldo mo. Or, hindi ka man mag-level up, maghanap ka ng ibang pwede mong pagkakitaan on the side. Yung mga tinatawag na sideline, side gig, side hustle. Ayan. And at the same time, you will also invest. 'Diba? Make informed investment decision. So, ibig sabihin yun, dapat yung investment decision mo ay base sa mga nalaman mo, natuklasan mo tungkol sa investment na yon. Hindi yung blindly na parang pikit mata, mag-i-invest ka. 'Di ba? So, kumbaga for you, you really want to increase yung pagpasok ng pera, yung kumbaga you want to invest on something na masasabi mong tawag doon, yung passive income na hindi mo kailangan asikasuhin para kumita. Yun yung mga magagandang income. Kasi kahit natutulog ka, kumikita ka, 'di ba? Romance celebration party, some of you merong mga parties na pupuntahan, you will meet new connections, friends. Take care or there will be a loss of material wealth. Ayun. So, kung kayo ay pupunta sa isang mataong lugar or may mga party-party na ganyan, iwasan nyo magpakalasing, ha? O kaya naman yung parang careless na wala kang pakialam sa paligid. Kasi pwedeng merong manguha ng gamit mo. Wow! 'Di ba? Meron ka talagang money path, Aquarius. Path with money is waiting for you to find it. Hinihintay ka na lang nitong kaperahan mo. Kailangan mo na raw siyang hanapin at makita. Compliments from an admirer. So, yung iba sa inyo, ina-admire kayo sa inyong galing, talino, talento, abilidad. Ayan, marami kayong
admirers. So, pwedeng yung iba sa inyo, you are, ang career path ninyo or yung source of income ninyo is being seen by others. Kumbaga nakikita ka, meron kang platform. Let's say, nasa TikTok ka, nasa social media ka. So, may mga admirers ka, may mga taong nagugustuhan ka for who you really are, for your authenticity. 'Di ba? Meron talagang changes for you, Aquarius. And I think ano to tignan mo yung itsura nung ano rito, nasa picture. Ano siya, parang ready for that change. Very confident siya, carefree siya. Ayan. Shadow work. O ito yung mga awareness mo sa mga bagay na kailangan mong i-improve sa sarili mo pagdating sa pera. Ayun nga, kung may utang ka, alam mo naman may issue sa pera, no? Dadagdagan mo pa yung problema. So, ito yung awareness na alam mong may kailangan kang ayusin sa pera. Wag mo nang dagdagan yung problema doon. Or at least alam mo kung ano yung kailangan mong i-improve sa sarili mo. Slow it down. O, syempre, hindi naman natin kailangan madaliin ang mga bagay-bagay. Kailangan din na dumaan tayo sa proseso. I-enjoy natin yung process na yon. Kasi you are building something stable. 'Di ba? You are building your empire. Hindi naman yan pwedeng kahoy-kahoy lang, 'di ba? Halimbawa, magbi-build ka ng matibay na bahay. Hindi naman pwedeng kahoy-kahoy lang yan, 'di ba? So talagang mga quality materials ang gagamitin mo for a strong foundation. Hindi siya minamadali. Okay? Hindi mo minamadali ang success, but you are leading towards that. Okay? So that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.